morning sa ating mga viewers, subscribers. So this morning, maliban sa ating bagong from Bulacan, si Sir Mark, punta lang talaga ng Butuan City. Wala bang bawal, Boss Mark, wala bang girlfriend daw na... Meron sir, Wala, meron. pero alam niya, nandito ka. Sir. Shout out mo. Shout out mo. Shout, pre. Shoutout kay Kayla. Sa family ko dyan, Bulacan. Kay Sydney. Shout out sa inyo dyan, Bulakenyo. At anyway, salamat tayo kahit malayo si Boss Mark. Inano niya yung pagsisikap sa sarili para at least matupad yung mga pangarap someday. So, maliban sa kay Boss Mark, mayroon tayong product ng Good Choice na ika nga aalis na sila sa papuntang Australia. Uy, ito man si Cesar Montano. Oh, good morning. Yan, upo ka dyan. Bayad ako, sir. Bayad doon ka sa baba. Dito lang. Dito sa Romeo, kasi Mrs. wala pa dyan. So, this morning, mayroon tayo yung product natin ng Good Choice. Sila yung first batch sa bundle training course. So, paalis na sa next week, no? Next week siguro, hopefully. God permit, ika nga. So, bigyan muna natin sila ng please welcome again, Mr. Boyet Magbanwa. Shout out mo rin yung mga taga-ano mo. Dito ka sa harapan. Lampakan muna natin kasi talagang Dollar earner na. Good morning pala sa lahat ng mga subscriber at YouTube na nanonood sa Good Choice Technical Institute dito sa Butuan City. Ang Technical Institute ng Good Choice po ay dito sa located on the front of Sports Complex, Lebatan. Ako nga pala si Joseph Magbanwa, from Davao City. Nangarap para mabago ang buhay. Ang daming pinagdaanan galing ng Saudi for 12 years. May naipundar, nawala kasi hindi tama yung negosyong pinasok. Ngayon, nagbabasa ka, nagbabasa ka baka sakali na makaalis, nag-apply for Australia. Sa awa ng Panginoon, ininig ang panalangin. Expected ngayong June 7, flight ko going to Australia. Siguro itong pagkakataon na to, yung chance na binigay sa akin ulit ng Panginoon, pangalagaan na siguro. At saka hindi siguro, pangalagaan talaga. Dahil minsan lang dumarating yung swerte sa buhay ng isang tao. Kaya ang dami ng nadaanan ko, ang dami ng napasukan ko rin trabaho. Nag-ambisyon talagang, first ambisyon na aim ko talaga ay papunta ng Canada. Nauna man interview yung Australia. Hindi naman sa nagbubuhat ng bangko. Siguro sa tulong na rin din na Mr. ni Sir Jimmy at saka sa tulong din ng Panginoon. Isang interview lang, first ball bars, natanggap sa interview, nag-process na ng visa, na decline kasi siguro may purpose yung second na hindi tayo para doon. May isa pa lang chance, may isang purpose na binigay si God para sa atin. Siguro yun hindi na tuloy yung pag-processing ng visa doon kasi may mas magandang darating pa. Ika nga, sabi nila. Kung may mawala man ang isa, magsarado man yung isang pinto, may ilang pinto pang bubukas sa iyo sa buhay natin. Kaya sikap lang mga kabakal, huwag mawala ng pag-asa. Gawin natin ang lahat para sa pamilya. Isipin natin lahat bago tayo sisimula natin yung lahat ng desisyon natin. Sisimula natin kay God. Dahil walang posible sa Kanya. Ulit, magandang umaga sa lahat. Joseph Magbanwa, flight expected June 7, going to Australia.
Thank you, Boss Buit. So, mayroon pang isa. Si, ha? Pero at least, ayos naman yun, di ba? Sa, sa visa na. Okay, so anyway. Okay, so yun ang short ano ni Boss Buit. Dahil, siyempre, pasalamat tayo na bago sila alis, dumalo man lang dito. Kahit nandoon na sila sa ibang bansa, pag uwi nila, kahit hindi na sila makabisit sa atin, ano lang yan. Pero mas maganda talaga mag-visit, Sir Fred, no? Hindi naman tayo, tama naman yung, tama na yung isang buting San Miguel. Ayos na sa akin yan eh. No? So, anyway, kay talaga, ganyan ang pag nagsisikap ka, ika nga, pag mayroon kang tinanim, mayroon ka ring aanihin, no? So, first siya yung natin na product ng Good Morning, Choice ma'am. na nag-training talaga. Maliban yung dalawa na nag-practice lang dito, yung nasa Australia na rin ngayon, saka isang New Zealand. So, anyway, congratulations. At papasalamat pala tayo sa kay Ma'am Pili, no? Thank you very much, Ma'am Pili. Have happy safe travel from Australia to Philippines. Kailan ba dating niya? Sa bukas na sa Bukas. Manila siya. Bukas. So, Tapos Sabado diretso sa Davao. okay, happy trip, Ma'am Pili, and have a good vacation back to Philippines. And then safe travel. Hopefully, sana makapunta pa rin na ako sa Davao. Tingnan ko lang kasi grabe rin ang schedule ko. Daming 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 mga tawag nito, Appointments. mga appointments na siyempre kailangan din natin. Ito naman, hindi rin natin pwede maiwanan kasi training, mga malalayo na lugar, from Jinsan, from Davao, from Bulacan, ito naman, from Agusan del Sur, From Mars. no? Pero mga dalawa pala itong Davao din. Ang the rest, nandoon sa matatapos sila na mag-training ngayon, no? Sa BT. Uwi na naman sila bukas, marami na bukas. Ngayon sila tapos, uwi na yun mamaya dito. Bukas parang Saturday pa, sir. Saturday. So, tapos yung iba naman nasa machine shop, sa late machine operation. Si Jimer naman at iba-ibang company kayo, no? So, good luck. Ano siya sa preparation sa for technical interview, technical assessment. Tapos na siya sa skill assessment niya. Sisiw mo lang yan. Oh. Sisiw. Kaya niyan. Sa akin nga, 13 English ko. Sa loob ng 5 months, ako lang isang Pilipino. 86 o 85 na foreigner. So, ganun ka, yan, laban lang. Laban talaga yan. Kasi ang prinsipyo ko, pag nagsalita ako ng English, bahala kayong umintindi. Basta naintindihan ko yung sinasabi ko. Kaya ako mindset. Oo. Biruin mo, pag mag-toolbox meeting kayo dyan, dalawang safety officer, may dyan kapitan pa, mayroon mga representative ng company. Pag mag-toolbox meeting, talagang yan, yung Bisaya, Tagalogin niya, puro man mga foreigner yan. Iba-iba, hindi lang Australian, British, German, Francis, mo pa yan, Norwegian. Grabe na kasalanan. Talaga yung English, talaga, bahala kayo mag-intindi sa English ko. Originality nila. Kasi yun yung ko talaga Accent. accent ko Anyway, babatiin pala natin yung mga nasa viewer, subscriber, at saka yung hindi pa nakapag-subscribe, at saka yung sa Facebook natin. So ito na yung pagpapatunay na talaga yung product ng Good Choice is highly skilled. Talaga tayo, multi-skills, no? So soon, mayroon tayong Korean na employer na darating. 5 ang kailangan piniprepare kaagad ng mga welder bound for Korea. Maliban doon sa natin, Africa, yung UK natin, wala pang balita. Kung ano ng balita doon sa ko ng mga sent na resume, wala pang schedule kung nag-assessment, practice na sila. Tapos kahapon naman, mayroong Magsaysay, isa pre. na Apply mayroon namang magsaysay. isa na bound for UK. Interview niya sa kagabi yung taga Butuan lang na bound for UK naman siya. So, talagang yan. Salamat tayo kay Lord na
mayroon tayo nakapag-create tayo ng idea na ganito ang gagawin natin para at least katulong naman ako sa inyo. Kayo naman din ang magiging OFW na ika nga future naman magiging dollar earner. Ang taas pa naman ng dollar, Sir Fred. 58. 58 na. Mag-renew kaya ako ng Siemens book ko. 58.18. Ikaw, tanggap mo pa. Ha? Tanggap pa. Ay, ikaw, tanggap na yung dalawa. Sama tayo sa isang barko. Hindi mo ako ano, 57. Kaso, pag iwanan natin, wala na si Jonas. Hindi makasampa, hindi makatapos ang training. Pati si Kapitan, no? So, yun ang natin, no? So, someday, kayo naman ang uwi na sa Pilipinas, mag-ipon. Ang talagang pinaka-importante dyan, ipon kayo, huwag kayo ng niyan. Bibigay sa asawa. Habang nasa ibang bansa pa kayo, huwag muna kayong mag-business. Ha? Kasi lulukuhin lang kayo dun sa sa mo yan. Okay lang yun si Mrs. mo, pero pag ipadala mo sa ibang tao, wala yan. Mayayari yan. Ikaw, nagdidil din ng nagtuyo-tuyo doon na ulam sa ibang bansa, pero yung pinadala mo ng kon, nag-adobo-adobo yan. Kailangan, mag-ipon kayo, pag uwi na, good for good na kayo, saka pa kayo magtayo ng business na. Yung in line naman sa ninyo, skills. Builder ka, tapos magtayo ka ng parlor. Pwede ba yan, Boss Pedro? Ha? Pwede, pero si Mrs. magdala, hindi ikaw. Hindi ikaw, di ba? At least kung magaling ka sa gupit o sa no? Kaya boss dyan, di, magtayo siya ng, ang tawag niyan, yung gym. Kasi, gym instructor man siya. Ganyan dati yung katawan ko rin, pero nasira sa welding rod eh. Lumiit. Si Otto. Nasira si Otto at sa Argon. Si Mark naman, binata pa, di at least, Tama. tama-tama yan. Nakuha siya ng panganay doon. So, ganyan ang kwano. Papatiin niyo si Ma'am Nia muna ng good morning. Ganda niya naman. Talagang yan. Magiging police woman na yan. Kaya siya. Police woman na yan siya sa kasi nag-apply sa PNP. Tayo, iwanan naman tayo. Ganyan naman ang natin. May alis, may mawala, may ganyan lang naman. Sa barko, ganun din kayo. May sasampa, mayroong uuwi. Dahil naman sa land base, ganun din. Ha? Hindi naman pwede na steady ka dyan. Pero ang first contract mo is 6 months muna. And then pag magandang performance mo, maganda yung trabaho mo, sipag ka sa overtime, talagang 4 years kaagad ang next contract niyan. Pag mabigyan ka ng visa na 4 years, tuloy-tuloy na yan. No? Tuloy-tuloy na yan. Next niyan, after 4 years mo, talagang permanent na yan. Residency mo na yan. So pag residence, ka na doon, Australian na visa ka na, mayroon ka ng magiging Australian citizen ka, so wala na, secure na yung future ng mga anak mo. Yan, kumbaga tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan. Pero siyempre, huwag mo nang ganin yung mga mo kasi gastos man yan, 1:1 man. Dito ninyo iuwi yung dollar sa Pilipinas, dito niyo gagastusin. Kasi magkano ang ngayon, Australian dollar, mga 38 siguro, 38. Eh kung dadalhin, magsahod ka ng 10,000 na Australian dollar a month. Diba, example, nandun yung pamilya mo lahat, parang 10,000 na lang yan, 1:1 man. Eh kung dito mo yung 10,000 na Australian dollar, magiging 300, magkano na yan? 370,000 pesos na. 380, di ba? O di, ayos na. Magandang bahay ko. Magandang bahay. Oo. Di, wag mo nang kayo, siyempre, magiging milyonaryo naman kayo kasi kaya una kayong kasi itong natin, the millionaires skilled worker, itong mga tao na to. Bakit? Kasi sa isang kontrata, kikita ka naman ang pinakababa mo na yung kalahating milyon. May kagaya yung natin, yung dalawang sima natin, $3,000 a month, yung isa 2,700, di 150,000 ang isang buwan. Isa 10 months, di mayroon kang 1.5 million. Ipadalhan mo yung si Aybana ng 30,000 a month, di mayroon kang pang 1 million na matiko mo. Sa inyo naman, huwag kayo lupa, bili ka agad ng lupa, no? Huwag naman yung lupa doon sa bundok masyado. Lang ba? Tapos, tayo ng bahay, huwag naman masyadong malaki kasi pag malaki yan, pag nag-asawa yung mga anak mo, alis din yan dyan.
sumulto na ang titira. So maliit lang na talagang tapos lagyan nyo ng logo, welding mask at saka welding rod. So welder eh. Bawi. So yun ang ano dyan, no? Salamat tayo kay Ma'am Pili, binigyan ng mga welder natin ng product ng Good Choice. Magandang pag Ma'am Pili, bakasyon sa Pilipinas. Sana makapunta ako ng Davao. Kaso yung sasakyan natin, wala, nasira yung Sira na sila. nasira na si Angel eh. Buwan pa, nakaratay pa eh. So yun ang mga pala, yung gusto magsiman, gusto magpunta sa land base, so, contact din ako. So Provina, mayroon na tayong 46 on board. Ay bukas alis na si Dexter, 24. Shout out Boss Dexter, dyan sa sa Manila. At saka yung mga iba pa dyan na medical na. O, huwag kayo masyado mag-redorse dyan. Ay naman, talagang mahirap ang na yan. Pag wala kayong pira, walang OFW, pag walang pira, walang magpahiram yan. Oh, hindi man maniwala sa'yo na wala kang pira. Lalo na siman. Pag nasiman ka, huwag ka na tago ka. Pagdating mo, tago ka ng 2 linggo sa bahay, walang labasan. Kasi hihiraman ka man mga barkada mo, mga kapitbahay, mga kamag-anak. Tapos pag ikaw na walang pira, kawawa. Sipa-sipa ka ng lata doon sa Lunita. Banana Q ang pagkain. Experience ko yan. Banana Q na lang. Tapos imbis na buo yung buko, yung na lang, plastic. Kasi wala na eh. Wala. Kaya ganyan ang sa siman. Huwag kayong or both, land base at saka siman. Hindi naman yan. Kung nandun ka sa ibang bansa, marami kang pira. Hindi ganun ka dali na mangibang bansa. Dugo, pawis, at saka puyat ang sakripisyo dyan. Kaya kayo namang mga kapitbahay, mga kamag-anak ng siman, huwag kayo, or mga abroad, huwag ninyong sabihin na pag hindi magpahiram, sabihin na masinsong, madamot na. Ganun. Kaya nagsikap ang isang OFW para aangat yung buhay. Pero karamihan, very sad, isang OFW, 10 yung hawak sa kanya. So, hiram, hingi. Wala. Walang pira. Kaya kayo, talaga, yung lesson, learn. Kailangan, maraming mga OFW talagang mga, din. Yung iba, walang bahay. Yung iba naman, puro good time. Babae dito, babae, sugal, lahat. Lubos ang pinaghirapan. Online sabong. Online sabong, yun na, mayroon pa ba yan? Ayun. Huwag kayong yung utak ninyo, huwag niyo ipasok sa utak ng manok. Ginamita yan, mga siman. Kasi wala yan. Kahit kapitan ka o anong rango mo sa barko, pag mahilig ka sa gambling, wala talagang mangyari. Wala talagang mangyari. Kasi maubos man yan, sugal. Tapos pag magsugal ka, siyempre nandyan pa yung mga babae, bangkada, ubos. Pag manalo ka ng sabong, daming barkada. Pag pagtalo ka, wala. Ganun din ang siman. Pag bagong baba, daming barkada pupunta, mga kaibigan. Pag wala ng pira, dadaan-daanan ka na lang. Tapos, maritis ka pa, hindi nakasakay na yan si Jonas kasi may sakit na yan, may na yan. Pag matagal ka na bang tambay, hindi na siguro magkasakit, yan, hindi makasakay yan, may sakit na yan. Yan ang dyan. Kahit OFW na, wala na, hindi na makaalis siguro yan. Bulyaso siguro yan doon. Uwi ka naman ng walang pira, wala yan. Daming babae yan doon sa ibang bansa. Yung every report, every place, replace. Wala. Kaya, kailangan kayo talagang na yan. Sikapin nyo na din kayo, makapagpundar ng negosyo para kayo naman tutulong sa ating community. Kailanganin pa naman ako tutulong. Tanda na si Mang Kanor. Di ba, Boss Pedro? Tanda na si Mang Kanor, pare. Baga, laylay hauti na eh. Ay, magic beans lang yan.
Maliban tong dalawa, kaya ano tong dalawa, mga bata pa eh. Si kaming dalawa ni Sir Fred, si Sir Fred, parang kuya ko na rin eh. Kasi 64 ka na, ilan ka na ba Sir Fred? 68, kita mo 68, pero parang mas matanda pa ako tingnan sa kanya eh. Grabe, di halata. Ay, hindi halata. Parang 26 mo. Ganyan ang vitamins, usok lang ng welding rod, vitamins. Pero minsan, stress din si Sir Fred, matigas ang ulo, lalo ni turuan mo, tapos mamaya, iba na naman. Shout out yung mga nagbiti dyan, mga bugoy-bugoy kayo, bantay kayo pag-balik niyo dito dahil pag di kayo makasagot sa interview ko, mayayari kayo. So, yan ang natin, no? So, shout out sa ating mga welder, kabakal sa buong mundo. Japan na at saka nun si ano pala kanina si Tampus, no? Mayroon siyang ano din, pwede din sa mag-direct going to Australia. Nakipag-communicate na siya doon sa kay ma'am. So, good morning sa inyong lahat. Bye-bye.